bintana para hindi marinig masyado music. Hello, magandang umaga po. Ito! Marinig naman ninyo, mga mga tao ni Bongbong. Ano naman, ito, na fake news na naman sila. Pala yung 24 billion na multa kay Libiste, Leandro Libiste na batang congressman. Maling-mali. Wala silang basihan. Bakit? Biro mo maniningil sa 24 billion na multa? Ang basihan lamang nila dahil hindi doon tinuloy ng nilibiste ang mga kontrata? Bakit? Hindi nyo alam? Singil kayo ng singil na hindi nyo alam anong nangyayari? Makapiright kasi ako lang. So, ngayon, maniningil kayo, hindi nyo ba alam na revoke na pala yung prangkisa? Wala kayong basihan, maniningil. O na, ang konteksto dito, inamin na rin ni Sharon Garin na Secretary ng Department of Energy, incompetent ka, Sharon. Puli ka na sa Iloilo. Mango sa imo. Nga away ka mo, gatanaw ko ano natabo. You did not exercise your diligence in order for you to know na hindi na valid yung prangkisa. 2019 pinigay, tapos nakalagay sa Section 11 ng prangkisa na batas na kapag hindi mapatupad sa loob, kung hindi tuloy-tuloy mag-operate sa loob ng 2 taon, automatic revoke. Ano yung prangkisa na yon? Prangkisa na yon na para magbibigay sana ng kuryente sa pamamagitan ng araw sa mga bayan-bayan na binabanggit sa batas. Paano? Hindi mapatupad. Hindi magtuloy-tuloy. Kasi ang obligasyon ninyo, Sharon Garin, na magbigay ng implementing rules and regulation ay hindi ninyo ginawa. At dahil hindi nyo ginawa, hindi rin kayo nagbigay ng Certificate of Public Convenience na obligado kayo sa ilalim ng batas. Pangatlo, hindi rin kayo nagbigay ng license to operate para gagamitin nilang basihan para mag-apply ng business permit sa bawat bayan kung saan sila may intention mag-operate gamit ang prangkisa. At ang tawag sa prangkisa na yon, Garin, mango sa imo, puli ka na si Gimbal. Ang sinasabi doon, para makapag-operate ang laman ng prangkisa, binibigyan ng authority o ng pribilehiyo si Libiste na magpatayo ng maliliit na power plant. Maliliit na power plant, ang tawag doon microgrids. Para mag-operate sa mga bayan na kulang ang kuryente. Ngayon, paano sila? Iwalay yun, maliliit lang yun. Iba yun kaysa Spinec Solar Power New Energy Corporation na kumpanya na ni Libeste. Iba yun. Ang kumpanya naman ni Libeste na Spinec o di kaya Solar Philippines New Energy Corporation ay itinayo niya noong 2015 pa. Walang prangkisa yun. Hindi yun sa prangkisa nakabase. Nakabase po yun sa IPIRA law. Nasa ilalim ng IPIRA law, basta may pera ka na, may kakapital ka, pwede ka magpatayo ng planta at magkipagkontrata ka, hingi ka ng Certificate of Public Convenience sa Department of Energy. Hindi mo na kailangan pumunta sa Kongreso para humingi ng prangkisa. Kapag sa ilalim ng IPIRA law at kung malaking planta ng kuryente ang ipapatayo mo. Ay, ang problema ito, bubo kasi yung mga official in-appoint ni BBM eh. Kasing bubo niya. Mag-resign ka na, Garin. Mag-resign ka, you are incompetent. Even on a simple matter of facts, checking facts, hindi mo ginawa. Therefore, ang sinisigil ninyo na multa na 24 billion ay wala. Mauwi sa wala kasi illegal. Kabubo. Yun, having said that, pakinggan natin yung pag-abi niya sa interview ni Alvin El Chico. Pero bago yan,
Nais ko lang sabihin sa inyo na yung solar para sa bayan corporation, iyon po ang binigyan ng prangkisa. Pero ang prangkisa ay para lamang sa pagpatayo ng maliliit na power na grid. Sa grid na yon, ibig sabihin ng grid network na doon magsusupply, iyon ang magsusupply ng mga kuryente sa bahay-bahay na sakop ng bayan na yun. Maliliit ka ng per bayan ng grid. Hindi siya makapag-join sa national grid. Ang Spinik ni Libeste, yun po yung nakakonekta sa national grid. Hiwalay yun. At itinayo yun, walang prangkisa yun. Ang kanya doon na ginagamit ay Certificate of Public Convenience. So you are not doing your job. Resign ka na, Sharon Garin. You are incompetent. Kahit sabihin nyo nag-anunsyo si Bongbong Marcos, nagiging newscaster ito si Bongbong Marcos eh. Nag-anunsyo siya na may nakita na naman na bagong gas sa Malampaya. Panahon pa nung simula pa yung research niya, panahon pa ni Fidel Ramos. Huwag mong angkinin na sa'yo yan. Trabaho ng yan, ng bansa natin, matagal na yan. Naubos na yung unang Malampaya. Ito naman pangalawang Malampaya ang natagpuan. Ha? So, maling-mali talaga kayo sa pagginagawa ninyo. So, anyway, kahit na may nakuha, ang credit ay hindi dapat mapunta sa inyo. Pero despite that, ibibigay ko muna sa inyo ngayon itong kabubuhan ni Sharon Garin. Mango nga bayan ni. Ito. Ay, pakinggan yung interview niya kay Alvin Ichico. Media blitz din si Leviste. Inisa-isa niya rin yung mga iba't ibang media outlets na pa-interview din siya, denying na meron siyang ginawang mali. At sabi niya, ang nag-strike sa akin doon, sabi niya, defunct. Wala na yan yung solar sa bayan, para sa bayan na yan. 2022 pa, wala na yan. What? And you think, hindi, alam niyo ba yun na wala na ng as early as 2022? Ang pagka-defunct, ayoko nga, alam ko kagabi. Alam niyo po, kagabi pa ako kinukulit ni Alvin. Ayaw po niya magpa-interview. Ayoko mag-discuss bakit ikaw kasi nagsalita-salita? in public kasi gusto ko sana in the proper venue, no? Pero dahil makulit ka. But becoming a defunct a franchise, let's say, is not for anybody. That's not done. No? Hindi yan ginagawa ng kung sino may binigyan or kung sino man. No? It is for the issuing authority. As a former Congress and as a lawyer, no, as the issuing authority is supposed to be the one that will tell you defunct ka na. Hindi lang yan dahil etong nangyari, mag-a-assume lang. So I'm not sure kung yun yung pagkakaintindi nila. Pero kahit i-base mo sa mga Supreme Court rulings, sa lahat ng mga batas natin, there's no it's not allowed kasi nandun nga sa franchise po na ipaalam mo po, sabihin mo po sa Kongreso, hindi pwede na, iba, co-op ka, no? Lahat ng co-op natin may franchise eh. Pwede ba yun na yung co-op lang mismo magsasabi, ay, defunct na kami, nawala na kami. Dapat kasi may area na siniserve or function siniserve yung co-op. Same way here or any franchise. Opo. So anong ending po nito? No po? Kasi nag-i-insist siya na wala naman po siyang maling ginawa. As a matter of fact, wala pa raw siya natatanggap na notice from you. Even the penalty demand for payment ng 24 billion. Anong magiging ending nito, Secretary? Meron po kaming mga letter po actually addressed to the most letters are addressed to Congressman Leviste kasi on record po siya pa rin yung official notification namin eh. So nandiyan naman yan eh. May received copy kami back from 2020
this year, 2025, 2024, meron pa kaming, nandyan pa, hard copy pa ngayon marami dyan eh. So, it was sent to the person and to the address indicated po sa kanilang service Ay, contract. kabubo sa inyo. So, di ko alam, baka hindi lang napasa ng staff niya, pero hindi po ano yan. I don't think that will hold naman kasi we sent it properly and on the time that hindi lang po yan ngayon dahil may issue, pero kahit last year po meron na kaming pinadala. So, hindi pa, in as far as the Nagpagamit ka lang sa politika kasi galit kayo dahil nilabas niya ang Cabral Files. At lumabas, marami-rami dun sa Cabral Files na nangungurap si BBM, nangungurap si Sandro Marcos, nangungurap si Romualdez, at ang daming alokabon sa dumating sa kanila. Sobra kayo, ha? DOE is concerned, hindi pa defunct yung Solar para sa Bayan Corporation. Wala kayong notice na wala na, lusaw na yan o hindi na yan existing. Kasi dapat kasi sabihin mo, hindi naman pwedeng mag-asawa kayo tapos a-abandon ka lang, di mo alam, wala ka ng asawa. It doesn't work like that in a contract, diba? There are provisions, there are steps para for the protection of both, no? Pero kailangan kasi sundin mo kung ano yung proseso, hindi lang unilateral na mag-isa kusa ka lang mag-decide na. Ang problema sa'yo, Garin, i-check mo nga, basahin mo ang batas. Republic Act 11357. Nagsasabi ito na kailangan na maglabas muna ang Department of Energy ng tinatawag na implementing rules and regulation bago makapagsimula. Hanggang ngayon na nag-uusap tayo, wala pa kayong binilabas na implementing rules and regulation. So sino may kasalanan? Si Leviste? Kayo. Tapos nakalagay sa Section 11 ng batas na ito na kung hindi man na magpatuloy ng operate sa loob ng 2 taon, automatic na revoke na. Naintindihan mo ba yon? Ay, kabubo kasi sa inyo eh. Ito. Pakinggan muna natin ang kanyang patuloy mamaya ipresenta ko yung batas na hindi na sinunod. Na i-abandon yung project, lalo na kung energy siya. Kasi ito nga, we are struggling, we are trying to find new gas after 30 years, naka-discover tayo. We're trying to push for more renewable, more projects, nag-auction yung gobyerno kung ano-ano na umutang yung mga developers natin. Mismanage kayo. Bakit ganun? Ba't kayo mangungutang? Ang dami ng natin eh. Ba't mangungutang kayo? At bakit ang mahal pa rin ang kuryente? Pero you cannot just say na ayoko na without telling DOE, or the Congress for that matter. So ano po ang mangyayari? Tuloy po yung 24 billion. Alam mo, nagkasuhan na partner. Pati si Claire Castro kinasuhan na niya ng libel dahil mali-mali Wala daw na 10 ang million. sinasabi. Oo, Buti hindi kayo kabubo nadamay, na kasi. Secretary. Pati na si Ombudsman. Hindi kayo dinamay sa kaso kasi hindi daw yun, mali-mali daw yung assumption natin. Yeah. So kami naman, we're just stating what we have. Hindi nyo magiging rason ang hindi sinasagot ang sulat nyo. Obligasyon nyo sa batas. Ang hindi nyo ginagawa. Ito pong batas. Ilalagay ko ang batas. Para mabasa ninyo para mabasa ni Benmar Huerte. Ito po yung batas. Nakalagay sa Section 21 ng batas. Basahin natin. Ano sinasabi? The Department of Energy, in consultation with the ERC or Energy Regulatory Commission and other stakeholders, shall promulgate the necessary rules and regulation na hindi nyo ginawa hanggang ngayon. Tapos may gana kayo maningil na multa? Kayo ang may obligasyon na gumawa? Hindi ba kaumpisa ang prangkisa, ang pag-operate ng prangkisa kung wala kayong rules and regulation? Napakabubo mo talaga.
Hindi ka nag-aaral, kaya dapat abogado ang nakalagay dyan sa Department of Energy. Hindi yung gano'n na walang, hindi ka nga engineer siguro eh. So, ngayon, Ben Marte, kahit wala sila natanggap letter, problema nila yan kasi unang-una sa batas mismo nag-utos na gumawa muna sila ng rules and regulation. At ang reklamo ni Libeste, hindi rin siya binigyan ng Certificate of Public Convenience na kailangan para makapag-apply siya ng business permit sa bawat bayan kung saan niya may intention siya magpatayo ng maliliit na power plant. Napakabubo niyo talaga. Hay, mga bobo! Mga bobo! Umuwi ka na sa Iloilo. Sharon ka rin. Yabang mo. Kapatid ka lang ni Janet ka rin. Kaya ka na-appoint dyan. Mga bobo talaga. Umuwi ka na sa Gimbal. O yan, nakakampi. Ikaw ay kakampi ni Francisco Reyes na bobo. Oh. Mga Francisco Reyes, mga pamilya mo, bobo, no? Hindi mo naintindihan ang takbo ng isyu. Pasensya na kayo kung nagagalit ako. Kabubuhan nyo kasi bansa apektado sa kabubuhan nyo. Bansa ang apektado. O, tingnan natin sa Section 11 para malaman ninyo. Basahin natin Section 11. Term of franchise. This franchise shall be for a term of 25 years from the date of effectivity of this act, unless sooner cancelled or revoked. This franchise shall be deemed ipso facto, ibig sabihin automatic, revoked in the event the grantee fails to operate continuously for 2 years. Mahigit 2 years yan, 2019 pa ito. Kaya revoke, kaya wala siyang obligasyon na sumagot sa iyong letter kung meron man. At sa batas ng letter, the Supreme Court decision in Barcelona versus Commission on Internal Revenue says that there is that presumption that the letter was received when the sender of the letter submits a copy of the registry receipts that it was mailed in the post office. However, if the intended addressee or receiver denies having received the same, the burden of proof goes back to the one claiming that he had sent the letter. Intindihan nyo yan? Galit na galit. Siyempre magagalit ako, bayan na to. 24 billion pinag-usapan. Kabubuhan mo talaga, Francisco Reyes. Hindi pwede matransfer ang prangkisa kung walang consent ng Congress. At tandaan ninyo, ang binenta po ni Libeste sa Meralco ay itinayo pa noong 2015. Iba yun, hiwalay yun. At iyon ay malaking power plant yun. Pangmalakihan. At ang pruweba na successful si Libeste ay dapat na binili, na pumayag ang Meralco na magbabayad ng 33 billion. Magbabayad bang Meralco kung palpak? At ang pinakahuling project niya, yung Terra na solar farms na hindi pa itatayo. Pero na inaugurate na at si Bongbong Marcos pa ang nag-inaugurate. Kabubuhan. Naintindihan niyo ba? Huwag kayo mag-comment kung hindi niyo naintindihan ang mga issue. Yun lang ang aking sinasabi sa ngayon. Hanggang dyan na lang. O sige, Herbert, Filimon Injape, pasensya na po. Francisco Reyes, pasensya na po. Medyo nagalit lang ako kasi malakihan ito eh. Binmar Werte, true, kahit business permit, pag ayaw mo na mag-business, kailangan, pag ayaw mo na, bakit ka pipilitin? Ganun na kasimple, kung ayaw mo na mag-business, bakit mapipilitin ang tao? Karapatan mo yan kung ayaw mo mag-business. Karapatan mo mag-business, pero hindi mo karapatan na mabigyan kagad ng permit na mag-business. Kailangan i-comply mo muna ang requirements para gumawa ng business. Pero kung ayaw mag-business, completely karapatan ng tao yan. Kung ayaw, bakit? Kung ayaw, di wag. Ganun na kasimple.
naibagabigat sa mga kabsat ko. Mayap-abak sa mga kabalin ko. Magandang umaga sa lahat ng mga Tagalog-speaking regions. Maayong buntag sa tanang Cebuano-speaking regions. Maray na aga sa buong Bicol. Mayad nga aga sa tanan nga mga karaya. Maayong aga sa tanan nga mga Ilonggo-speaking countries, regions. Masanto siya kabuasan sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Mapya kapipita sa mga pagariko, ago mga pakat ko, ruo sa Maguindanao, ago Lanao del Sur. Maopay nga aga sa mga taga Samar, ag Leyte, ag Biliran. Hanggang dyan lang muna tayo, no? Bahala na kayo dyan magdesisyon. Basta sinabi ko sa inyo kung anong totoo. Yan po. Kahiya itong mga appointed ni BBM kasing talino niya. Yan lang. Magandang umaga po sa lahat. Babalik po ako. Iba naman pag-usapan natin.